I just want to show out of respect to our legislators and to friends who come to PSC. I just wanted to say hi to Chavit and of course the athletes over here. And it just shows that yung kailangan talaga suporta from everyone for our athletes, be it national or a pro athlete. Yun lang po. Thank you po. Thank you very much. Okay, so we will let Chairman go. May mga meetings, okay? Salamat po, Chairman, sa panahon. Okay, so we are resuming, okay, this PSA forum with Charlie Suarez, the team. Dito lang ako nanonood. Yes. Okay. Okay. Salamat po. Okay, let's proceed with the Yes, questions. question and answers na tayo. Si Philippine Stars Abang Cordero. Good morning. Bako mo kaming iwanan. Yes. Okay. Good morning po. Sabi nga ng Daily Tribune, si Gob Chavit daw is Charlie's Angel. Kaya Charlie talagang you're in very good hands as long as nasa tabi mo si Gob. Ang question ngayon, kay Charlie muna. Before I go to the governor, Mr. Charlie, ito, world title fight. Alam ko matagal mong pinangarap ito magmula nung even in your amateur days, gusto mo maging world champion din. Ito ba, at age 36, nasabi mo na rin naman na ang edad, wala sa'yo yan, basta porsigido ka. Pero minsan ba pumapasok sa isip mo na baka first and last, huling bagaha to, o ganun ba, magmamotivate ba sa'yo yan? Ay, yes sir, marami pong salamat sa napakagandang tanong. Hindi may iwasan po yan and may everyday po yan na doon po pumasok na once na yung chance na ay dumating sa akin, wag ko na po yung pagkawalan kasi dumaan na po yun sa akin way back 2016 in Rio Brazil Olympics na hindi po ako nakamedal. Doon ko po na-realize na hindi na pala, pwede palang hindi na maibalik yung maging Olympian ko. So may mga aminado ako noon, may mga pagkukulang ako o baka nasubrahan o na yung training ko or dapat biglagan bawasan. Kaya dito ko po na-apply sa sa pagiging professional boxer ko, doon ko po nakita na yun nga, sabi nga ni Gob is nung tumawag na sa akin Sunday, yung sabi na Charlie, ito na yung kasana yung laban natin kay Brenda Bariti na inasama-sama mo. Sabi ko, wag mo nang pakawalan, sabi niya sa akin. So, yun po talaga na, yun din po yung mindset ko na sabi nga ni Ruben Padilla, kagatin mo yung break mo crack, kagatin mo yung break mo. So, ito na yun na talagang pinag-insayuhan ko talaga kami ni Coach na hindi lang namin kagatin, kunin talaga namin yung pagkakataon na ibinigay sa amin kasi maring tama ngayon sir na baka last na, di ba? Pero hindi po ako papayag na gano'n na lang kasi passion ko tong boxing simula nung maliit hanggang ngayon. So, yung mga hindi ko man achieve sa amateur na mag-medal sa Olympics, dito ko po kukunin sa pro. Hindi po ako papayag talaga na hindi ko makuha itong laban na to kasi ito na po yung pinapangarap ko talaga at ng team namin. At saka siyempre bilang Pilipino, kaya po na may tumulong sa iyo tapos hindi mo ibigay yung best. Parang wala po akong mukha na iharap doon. So, si Gob Chavit pa, Tiger ng Ilocos. Tapos, so, dapat baon ko yung sumasanib sa akin yan. So, yun talaga yung namin, for how many years na hinihintay namin ng team. Tsaka si Coach. Si Coach nga, hindi nga natutulog to pag pag gabi, alas 3 na. So, pinapanood niya yung laban. Ganon yung pagsisiyasat talaga sa laban na ito. Thank you, sir. Thank you kay Coach naman. Coach,
Sabi ni Charlie, hindi ka na daw natutulog. Kaka-YouTube. Eto si kalaban yun, Navarrete pa ang pangalan kasi Rolando Navarrete. Pero coach, mga tinalo nito, 4 na Pilipino na. Si Gemino, TKO, 5th round. Si Porras, TKO, 2nd round. Si Miguel Elorde, TKO, 4th round. Si Santissima, TKO, 11. Ito ba kasama sa pinag-aaralan nyo? Yes po sir, halos po yung laban na yun, napanood ko na. So, meron pa ibang mga, inulit-ulit ko na pa ibang laban dito. So, kung saan kami kukuha ng advantage Charlie. So, nakita ko talaga, hindi namin kaya pantayin yung suntok ni Navarrete na umabot ng 1,000 plus sa 12 rounds. Sobrang dami nun. Siguro, nag-isip din ako, nag-usap kami ni Charlie. Sabi ko kay Charlie, ang nakita ko, hindi natin kaya pantayin yung suntok ng 1,000 plus. Ang gagawin natin, kukuha tayo sa tayo advantage. Ngayon, sa nakita ko naman kay Navarrete, sa unang round, nag-relax So, may laban siya sa kay William Wilson. 4th round, kay William Wilson ng Australia. 4th round, natumba siya si Emmanuel Navarrete. Then sa mga laban niya, mga laban niya talaga, sa mga unang round, nag-relax pa siya para nagpapainit pa. So, pag tumatagal si Navarrete, gumagaling siya Gumagaling. So, si Charlie halos ganun din yung style ni Charlie. Habang tumatagal, gumagaling si Charlie. So, nakita ko doon, hindi ang suntok ng Navarrete, parang hindi namin kaya sa tayo. Kasi binibilang ko rin yung mga punches ni Charlie during sa sparring. Pero hindi kaya. So, nag-iba kami na hanap talaga ako ng game plan. So, may nilatag ako na plano ka Charlie sa loob ng 12 rounds. Pero hindi ko sabihin dito. Nilatag ko na yun. Nilatag ko na hanggang 12 rounds na plano ko. So, nag-agree si Charlie. Nagdagdag. So, itong gagawin namin doon sa taas na rin paglumaban na. So, makikita nyo pag during sa laban talaga kung paano namin gagawin na manalo si Charlie dito. Thank you po. Ricardo? From on the other side, is everything set for the fight? Yeah, absolutely. I mean, I think that getting him over there is coming soon, and he'll start training, kind of get used to that time. Obviously, the U.S. is 12 hours behind us. Actually, in San Diego, 15, I think, right? So, he's got to get his bearings for that. That's that jet lag is terrible. So it take him some time, but no, he's ready. He's ready. I mean, everything's set for him over there. They're excited to accept him. Reach out to everybody you know. There's a lot of Filipinos in the United States, so we need them to all band together and support Charlie. It's his time. Thank you. And the governor, Charlie's Angel. So, naging mahirap ba i-set itong title fight? Alam ko, close ka din kay Mr. Bob Arum ko, So, mahirap ba o madali ito convince Bob Arum na bigyan ng chance ng world title fight itong si Charlie? Noong umpisa, madali lang dahil nag-usap kami kagad. Sumagot kagad. Yeah, plenty of fights. I'll give your boxer a fight. But show me first the video of his last fight. Nung nanalo na siya, mahirap na makausap dahil pinapalitan na nila yung mga kalaban. So, sabi ko, si Rick na lang. Rick, you talk to them. Siya ang tumatawad na at tumatawag palagi, nagpapalo ako. So, always following up. So, my only worry, baka palitan na naman yung kalaban, hindi naman siguro sa championship na ito. Well, anyway, my last wish for Charlie is you have to win at all costs. Pagka mag-disgrasya ka, kasalanan ni Coach. Hindi ko sabitaan ko. So anyway, everybody's hoping. Malaking chance ni Charlie. Malaking chance niya. At noon pa, pinapag-aralan na. Bago pa lumaban doon, tinitingnan na namin sino champion na Navarrete. Pinanood ko na lahat yung laban. At sinabi ko na, yan ang target natin. Pinag-aaralan si Charlie.
mula pa noon, hindi pa naka-schedule yung laban nila, iba pang kalaban, pinapag-aralan na niya. So, ako, kasalanan din ko sa pagkakalo pa tayo rito. Thank you. Mukhang lalo hindi makakatulog si Coach. Last question, Gob. Ikaw,